atin pong bansa dahil buong Luzon ang affected po ngayon. CR, Cagayan, Tuguegarao, at iba pa po mga provinces like Bulacan, Batangas, even po sa Rizal, sa Cavite, grabe po yung naging kagupit ng bagyong Ulysses. Tayo po muna'y manalangin sa pangalan niya at sa patnubay ng Espiritu Santo. O Diyos, kami po, Lord, naniniwala sa inyong salita. Lord, naniniwala kami na kayo ang Diyos na tapat sa inyo pong mga pangako. And kayo lang pagpangako, tuningalo, natupad niyo po bawat salita na inyong binitig. Kaya po sa aming pagsama-sama ngayon, O God, give us the heart, a believing heart, Panginoon, na tuninga, Lord, na sa biyaya nyo, kami po ay sumampalataya, maniwala, Panginoon, sa bawat salita po ninyo na aming mapapakinggan sa umagang ito. Kaya, O Diyos, sa inyo po namin dalangin na tanging pangalan niyo lamang po, Jesus, ang siyang maparangalan, O God. And as we hear your word, O God, may we find rest, may we find peace, joy, and strength to continue in this life, Father. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So ito nga po, kung titingnan natin po yung mga, some of the pictures, photos, kumuha po ako ng 4 na litrato. Ayan. So makikita nga po natin na lubog sa baha. Sa lugar po yan ng Marikina. Ayan po, na marami ang mga namatay as of to date. I think, if I'm not mistaken, 37 found dead na po because of Typhoon Ulysses. Nasirang mga bahay, isa po iyan. At marami pong pamilya ang nagkahiwa-hiwalay. Isa na nga po ang date na ito na walang kamuwang-muwang sa nangyayari po. This was taken in Cagayan po, na yung mga tao po ay naghihiyawan, nagsisigawan sa tindi po ng takot at pangamba na naranasan po nila. And there was even an actual audio na na-capture po sa Cagayan. Grabe po, mangingilabot ka po na pakinggan na humihingi po sila ng tulong dahil sa dami po ng namatay, nalunod sa lugar po ng Cagayan because the water was 15 feet deep na po. Mas mataas na po sa kanilang mga kabahayan. And kung titingnan natin po yung mga pictures, hindi ko na po isinama yung Cagayan. Talaga pong lubog na lubog po yung Cagayan. But now, nais ko lang po kayong i-encourage as Christians, as believers of Jesus, panghawakan po natin na kapag tayo po ay totoo po na anak ng Diyos, totoo po kapatid na sumampalataya tayo at tumanggap kay Kristo, yung supernatural ay magiging pong natural sa ating pong pamumuhay araw-araw. I will just quote one patriarch of faith ngayong umaga pong ito. Siya po ay si Abraham. Sino po si Abraham, mga kapatid? Dati po, bago po siya tinawag ng Diyos na Abraham, ang kanyang pong pangalan ay Abram, na ang ibig sabihin, the Father or God is exalted. Sa pangalan ka lang po niya, ay grabe na po, nagpararangalan na po ang Diyos. Pero kapatid, nung time po na tinawag siya ng Diyos, binigyan po siya ng pangalan. At sa pangalan po na bagong ibinigay ng Diyos, dito po makikita yung iniwan na pangako. Tinawag po na Abraham, ang ibig sabihin po ay the father of many nations. Pero if we will look back sa history po, ang kanyang pamilya po ay nagmula po sa Ur, sa Mesopotamia. Ur, sa Mesopotamia po, ito yung Arab countries po na tinatawag. Now, sa lugar po ng Ur, ito po ay isang pagan city. Pag sinabi pong pagano, sila po ay hindi po naniniwala sa Diyos. Bagkos, ang kanilang pamumuhay, they have polytheistic belief. Anong ibig sabihin
polytheistic belief, marami pong Diyos sila na sinasamba. Subalit kapatid, sa gitna ng syudad po na hindi naniniwala sa Diyos, nakita po ng Lord si Abraham. Now, sino po ba si Abraham? Nung time po na Abram pa po siya. Sa gitna po ng mga tao, kinalakihan po ni Abraham na maraming kinikilalang Diyos, si Abraham po that time ay naniniwala na po sa tunay. Po kapatid, yung nag-encourage sa kanyang tatay na sa akin na po yung kanilang Diyos-Diyosan. Because of that, kapatid, siya po ang pinili ng Diyos at binigyan po ng 4 na pangako. Saan po natin yan matatagpuan? Sa Genesis chapter 12, verses 2 and 3. Anong sabi po dyan? Una, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Pangatlo, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Pang-apat, ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpalain. 4 na pangako ang So, nasaan po si Abraham that time? From Ur, travel po silang family at sila'y nagpunta sa Haran. Pero ang real plan po talaga nila ay magpunta sa Canaan. That time po, hindi pa po siya tinawag ng Lord. Nung time po na nagstay sila sa Haran, doon na po sila namalagi hanggang sa namatay ang kanyang ama na ang pangalan ay si Terah. And that time, kapatid, nung tinawag po siya ng Diyos, ang edad niya po ay 75 years old. So, they were staying in Haran for 5 years. For 5 years. Kasi po, sila po ay travel from Ur to Haran nung siya po ay 70 years old. So, habang po naninirahan sila sa Haran, nakita po ng Diyos si Abraham. Now, kapatid, yung title po, When Supernatural Becomes Natural. Kapatid, kapag ikaw ay tunay na may relasyon sa Diyos, lahat ng imposible ay magiging posible po. Kapag po ito ay lumakad ka na kasama ang Diyos, kapatid, tingnan po natin ang naging buhay po ni Abraham. Paano niya po naranasan ang supernaturals sa kanyang buhay? Tingnan natin ang kanyang action. Sabi po sa pangako, nung tinawag siya ng Lord sa Haran, sa verses 2 and 3, yun po yung 4 na promises. Now, nung narinig niya po yung pangako, ano po yung naging action ni Abraham? Siya po ba yung katulad natin na nagpo-procrastinate, nagpapalit? Ay narinig na Lord, opo, susunod ako Panginoon, pero wait lang po. Aayusin ko ng Panginoon yung buhay ko. Pero tingnan niyo po yung ginawa ni Abraham. Sabi po sa verse 4, sumunod na si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Kasama niya ang kanyang asawang Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya ang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Kapatid, pansinin po natin ha. Tingnan niyo po kapatid, ia-apply po natin ito sa sitwasyon po natin ngayon. Madali ba yung pinaka-apply po natin? Lalo na po yung mga nasalanta po ng bagyo. Apply natin po yung kalagayan that time ni Abraham nung siya po ay nakatanggap ng panawagan ng pangako mula sa Diyos. That time kapatid, ang edad niya ay
75 years old. Ano pong utos ng Lord? Nung time po na binigyan siya ng pangako, aalis siya sa Haran at pupunta siya sa Kanaan. Kapatid, tingnan po natin, madali ba? Yung utos ng Lord kay Abraham. Tingnan po natin. Gaano kalayo yung Haran papuntang Kanaan? 1 kilometro, 12,180 kilometers. Sa milya naman, kapatid, 7,568.9 miles. Kapatid, that time, wala po pong kotse, wala din ba? Hindi din uso siklo. Sa panahon po ni Abraham, ngayon po sila ay nag-travel by foot. Dala-dala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang pamangkin, ang kanyang mga hayop, ang kanyang mga alipin, kanyang mga tauhan. Ilang araw kaya po sila nag-travel? From Haran to Canaan. Ilang araw? 40 days. That time, ang kanyang pamilya po maituturing ay ang kanyang asawang si Sarah. Si Sarah po, kapatid, ay may edad na din po. May edad na. Ilang taon? 75 years old. Pangako, ano po ulit pangako ng Diyos? Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Kapatid, tingnan natin. Paano po naranasan ni Abraham yung supernatural? Kapatid, ang action po niya ay outright obedience. Right obedience. Anong ibig sabihin po nun? Nung narinig po niya, siya po ay agad na sumunod. Paano po siya sumunod? Kapatid, kung dinala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang kabuhayan, ang kanyang pamangkin, ang kanyang mga alipin, kapatid, sila ay nag-travel, ang una nating iisipin, sila po ay nag-empake. Inempake niya. Inihanda niya ang lahat sa paglalakbay, kapatid. So, paano pong paghahanda? Iisipin mo kung ikaw ay isang matinong tao, ikaw consider mo una pagkain at tubig. Damit, kapatid, ihahanda mo lahat yon sa iyong paglalakbay papuntang Kanaan. Ilang araw? 40 days. Mahigit isang buwan. No, kapatid, tingnan natin. Paano po or ano-ano yung supernaturals na naranasan po ni Abraham? Tingnan niyo po iyan, gaano kalayo? From Ur, dito po ang Ur, nagpunta siya sa Haran, kasama po yung kanyang tatay nung buhay pa at kanyang mga kapatid. Dito po sa Haran, po tinawag ng Diyos si Abraham, and from Haran, kapatid, sila ay nag-travel to Canaan. Now, ano-ano yung supernaturals na naranasan po ni Abraham? Isa-isahin natin, kapatid. Una, si Sarah ay baog. Si Sarah ay baog. Pero kapatid, na 91, between to 91 years old, nanganak po si Sarah. Sige po, buksan natin ang ating Bible. Sa Genesis chapter 21, basahin natin po. Ilang taon si Sarah at ilang taon po si Abraham. Genesis 21. Let's open our Bible, verses 1 to 5. Nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. 3. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, pinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasito. 5. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. So from 75 years old, kapatid, how many years ang kanyang waiting time?
25 years. 25 years po siyang nag-antay sa katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Amen? 25 years. Pero kapatid, nung time po na pinangakuan siya ng Diyos, lagi po ulitin ko ang kanyang action ay outright obedience. At ang kanyang commitment, kapatid, hindi po matatawaran ang commitment po niya sa Diyos. Why? Kung babasahin po natin yung book of Genesis, kapatid, hindi na po natin iisa-isahin. Every time po na sila po ay hihinto sa kanilang paglalakbay, ano po ang inuuna ni Abraham? Even though galing po siya sa pagano na bansa, sa bansang Ur, ang kanyang unang ginagawa is to build an altar. Ang pag-build ng altar that time, literal, kapatid. Maghahanda po siya ng altar para po kay Yahweh. Siya po ay papatay ng hayop at maghahandog kay Yahweh. Literal, kapatid. Sa panahon po natin ngayon, hindi na natin kailangang mag-align ng mga bato, kumuha ng hayop, patayin ng hayop, sunugin ng hayop at maghandog sa Diyos. Pero that time, kapatid, si Abraham, sa kanilang paglalakbay ng 40 days, hindi po niya nakalimutan ang Diyos. Again, if you are a believer of Christ, supernatural becomes natural. Pangalawang supernatural po na naranasan ni Abraham, na-meet niyo po ng personal Melchizedek. Sino po si Melchizedek? Sabi po dyan, siya ang high priest ng kataas-taasang Diyos. Sino po si Melchizedek? Minsan lang po siyang nabanggit, kapatid. Bible. Sabi po, siya, sabi po dyan, he is the pre-incarnate appearance of Jesus Christ. Now, tingnan natin po yung attitude dito ni Abraham. Let's open our Bible. In Genesis chapter 14, verses 18 to 21, ulitin lang po natin. Genesis 14, 18 to 21. Pagkagaling po nila sa labanan, maraming nasamsam na kayamanan si Abraham. That time, ang kayamanan po, kapatid, ay mga hayop. At meron din pong ginto at pilak na kayamanan po si Abraham. Ngayon, nung sila po ay papauwi na, inalaw po ng Lord na ma-meet niya po si Melchizedek. Anong sabi po sa verse 18? Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem, at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Dinalan siya ng tinapay at alak at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Grabe, kapatid. Grabe po yung attitude ni Abraham, outright obedience. Nung nakita niya po agad-agad si Melchizedek, hindi po siya nagdalawang isip, kundi anong ginawa niya po is tinabi niya yung para sa Diyos at inihandog kay Melchizedek. Imagine, kapatid, siya na ordinaryong tao lang na mula sa Ur, katulad ng Pilipinas na isang paganong bansa noon na kinahabagan ng Diyos, kapatid. The Lord made a way for him to meet God's high priest. Pangatlong supernatural, his name became great. Isang ordinaryong tao, pero kapatid, buong mundo, mga Muslim, mga Hindu, mga Indiano, kahit anong lahi, kapatid, pag minention mo ang pangalang Abraham, kilala po nila ay yung Abraham sa Bible. At nangyari po ito, kapatid,
Isa katuparan ang pangako ng Diyos nung kailan nagtagpuan. Meron pong naghukay at natagpuan ang Dead Sea Scroll at yung pangalan ni Abraham ay nakasulat po doon. And from right there and then hanggang ngayon at sa mga susunod na salinlahi, grabe po yung pangalang Abraham. Imagine, sila po from him down to Isaac, down to Jacob, pinangalanan sa Bible na patriarchs of faith. Patriarchs of faith. Ano pa kapatid? Yung pang-apat, he obtained righteousness. Imagine, mula sa paganong bansa, isa po na bansa na maraming Diyos-Diyosan, pero yung supernatural na nangyari sa kanya, siya po ay nagtamo ng righteousness or ng katwiran ng Diyos. Sabi po sa, sa Genesis 12, verse 4, nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Ngayon kapatid, tayo po na bilang mananampalataya ni Kristo, meron pong pangako po ang Diyos sa atin. Yung pangako po na yun ay kasama po doon yung supernaturals. Amen? Saan po natin po yun mababasa kapatid? Sa Mark. Magko-quote lang po ako ng isang Bible text from the book of Mark 16 verses 16 hanggang 18. Pero unahin natin po yung verse 16. Kasi po sa atin po marami gusto yung glory. Pero ayaw po ng hirap, ayaw ng pagsunod, ayaw ng sakripisyo. Pero dito sa verse 16, before we experience the supernaturals in our lives, through Christ and in Christ, sabi po dyan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kapatid, meron po dyan, sa verse 16, makikita natin, ano po yung first act of obedience kung tayo po ay tunay na sumampalataya kay Kristo? Yung salita pong mabautismuhan. Kapatid, when you believe, when you accepted Jesus as Lord, yung first act of obedience makikita po sa atin. Kung tayo po ay nabautismuhan sa Espiritu at sa tubig, yung tinatawag po na water baptism. Now, ano po yung supernatural kapatid na mararanasan po natin? Sabi po dyan, this is not literal na hahawa ka ng ahas or iinom ka ng lason. Pero basahin mo na po natin, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas, sorry po sa typo, o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Diyan po kapatid, kung atin pong pagbubulayan ang pangako po dyan ng Diyos kapatid, yung supernatural kapatid na mararanasan po natin, death will not overcome us. Amen? Anong sabi po dyan? Even po yung mga grievous diseases will not overcome us. Anong sabi po dyan? Even kapatid, demonic oppression, demonic possession will not rule in our lives. Kaakibat po niyan kapatid, ano po ang kaakibat ng death? Kaakibat po ng spirit of death, yung mga sirang pamilya, mga wasak na pamilya, yung mga magugulong pamilya. Kaakibat po ng death, kapatid, alin po? Nasusuong po tayo sa iba't ibang, katulad po ng ngayon, kapatid. Sa panahon po ngayon, sa panahon ng bagyo, mapapansin niyo po, kapatid, ang mga outright na sumusunod po sa Diyos, merong kakaibang protection po ang Panginoon. Kapatid, pansinin niyo po saan ang bahay na nilagay ng Diyos
bago pa po tayo isinilang. Katulad po ni Abraham. Si Abraham dinala ng Lord sa Canaan, kapatid. At doon na po na-build yung nation ng Israel. Now kapatid, sa nation of Israel, if we will check their geography, para silang disyerto. Pero because of God's favor, God's promise kay Abraham, anuman ang kanilang itanim, kapatid, grabe, malagupong nabubuhay at namumunga. Now kapatid, atin pong pangahawakan ang salitan po ng Diyos at matutunan natin ang outright obedience. Yung hindi po nagpapaliban, kapatid, this Mark 16 verses 17 and 18 ay magiging natural sa ating buhay. Again, this will become natural in our lives. Death will not overcome us, kapatid. Saan ka nilagay ng Lord? Bakit ginalaw ng Lord na sa Hillcrest ka tumira? Because God is saving us from all these natural calamities that's overpowering the bansang Pilipinas. Imagine niyo, kapatid, noon pa inihanda na ng Lord. And look at the favor of God. Yung promise ng Lord na ibinuhos ng Diyos kay Abraham, sino po ang magmana, kapatid? Kasama po tayo. Balikan natin ha. I will go back sa slide. Yung pang-apat na pangako ng Diyos. Anong sabi po dyan? Ito po, ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpalain din. So yung blessing po, kapatid, na ibinigay ng Diyos kay Abraham, kapatid, iyon din po ang inihanda na blessing ng Lord sa atin through Christ Jesus. Imagine, kapatid, yung supernatural ay magiging natural sa iyong buhay if we will just learn how to trust in God. And yung trusting in God, katulad po ng ginawa ni Abraham. Can you compare yung suffering po natin ngayon sa ginawa pong pagsunod ni Abraham? 40 days travel. Kapatid, lahat ng kanyang ari-arian dala niya. Lahat ng kanyang pamilya, mga tauhan dinala niya, kapatid. Sa kanyang pagsunod sa Diyos, 40 days. 40 days na pagsasakripisyo. Kapatid, ang tahanan nila, tolda. Tahanan po nila hindi konkreto. Pero kapatid, namatay po ba si Abraham nang siya po ay sumunod sa Diyos? Hindi po. Because when you obey, kapatid, that will unlock the promise of God in your life. The promises of God ay mabubuksan, kapatid, kapag tayo po ay sumunod. Ngayon, kapatid, yung topic natin last week, again, let's hold on to God's promise. When you are a believer of Christ, supernatural becomes natural. Going back sa message po last week, sa atin pong meron pong dalawang pangako ang Diyos, kapatid. Malulugi ka? Hindi po. Una, Matthew 6:33, which we quoted last Sunday. Sabi po dyan, ano yung pangako? Ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen? Ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Pero ano po yung before the promise, meron pong command. Pagsumakitan, higit sa lahat, pagharian ng Diyos at mamayan ng ayon sa kanyang kalooban. Lahat po ng kailangan natin, kapatid. Let's be specific first. Sabi po dyan, lahat ng kailangan ninyo. Anong kailangan, kapatid? Lahat ng kailangan po natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ipagkakaloob po niya. Amen? Ano pa po yung pangalawang pangako? Sa Philippians 4:19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya
ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Anong sabi po kapatid? Lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Paano po natunasan? Kapatid, sa pagsunod. Outright obedience. Amen? So nawa po with that message, kapatid, tayo po ay na-encourage sa gitna ng bagyo, sa gitna ng delubyo, kapatid, lumakad po tayo sa pananampalataya. And when we walk in faith, supernatural will happen. Again, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng delubyo, sa gitna ng pandemic, lumakad po tayo sa pananampalataya at kapatid, lahat ng supernatural ay mangyayari sa buhay po natin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, that's all our message for today. Let's mag-pray tayo po na God will enable us to obey outrightly. Nang wala po kapatid na pagpapaliban. Amen? So, before I promise na magiging po yung church po, na i-report po natin yung tithing. But before that, can we pray? Tayo po ay manalangin at magpakumbaba po sa Panginoon. This is not too late to ask for forgiveness sa Panginoon kung marami po tayong pinagpaliban, kapatid. It's not too late. It's not too late to obey. Amen? It's not too late to obey. God is so good. God is so merciful na ang inaantay niya lang sa atin, kapatid, ay tayo'y manumbalik sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Kaya tayo manalangin, oh God, salamat po, Panginoon, sa mensahe po ninyo sa umagang ito. Thank you for lifting up our faith, oh God. Thank you for lifting up our faith. Thank you for reminding us, Panginoon, na hindi po pipitsugin yung ginawa niyo po, Jesus, sa cross. Na hindi po, Panginoon, maliit na bagay yung ibinigay niyo po sa amin, Lord. Help us, Panginoon, na pahalagahan po ito, Panginoon, at tulungan niyo kami, O God, na lumakad sa pananampalataya upang, Lord, makita ng mundo na ang Diyos na sinasamba namin ay tunay na makapangyarihan sa lahat. Na tunay nga that every time we preach the gospel, oh God, healing will flow in the name of Jesus, life will flow in the name of Jesus, salvation will flow in the name of Jesus. Oh God, kahabagan niyo po ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na nanghina ang aming pananampalataya. Patawarin niyo po kami kung nadala kami, oh God, ng mga nakikita namin, ng mga naririnig namin, oh God. Lord, tulungan niyo kami na manalig sa inyo ng tunay. Tulungan niyo kami, oh God, na sumunod sa inyo ng walang pagpapaliban, oh God. Patawarin niyo kami sa aming pagrereklamo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming doubts, oh God. And thank you for your goodness, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan na matagal niyo kaming inantay, matagal niyo kaming pininawa, pinagpasensyahan, oh God. In this moment, we want to thank you. We want to thank you, Lord, dahil, Lord, pinaalala niyo sa amin na ang kailangan lang namin, Lord, ay sumunod upang maranasan namin yung supernaturals sa aming buhay. Wala pa po sa kalingkingan yung naranasan namin sa ginawa po ni Abraham, Lord, that he traveled 40 days, Lord, just to obey you. Dala-dala niya ang kanyang pamilya, kabuhayan, mag-anak, tauhan, oh God. Maraming sakripisyo, hindi
hindi nalintana, masunod lamang kayo, Panginoon. Tulungan niyo kami, O God, na magkaroon ng ganong attitude, na magkaroon kami ng matinding commitment sa inyo. Lord, yung tunay na pagsunod, na tama ang motibo, Panginoon, na walang ibang dinadambana sa aming buhay, kundi kayo lamang, O Diyos, hindi ang aming asawa, hindi ang aming anak, hindi ang aming mga magulang. Oh, in the name of Jesus, help us, O God, na indamban na kayo sa aming puso, sa aming buhay, sa tamang trono na nararapat lamang para sa inyo, O Diyos. O God, salamat po at sa amin pong patuloy na pagpe-fellowship, O God, sa mga kasabay po namin ngayon. Lord, nakikita niyo po yung mga nasalanta ng bagyo na nakasama namin, sila Sister Melody, O God. Batid niyo yung kanilang mga sakripisyo, Panginoon, sila Sister Carol, Panginoon. Pagpalain niyo sila, Lord, sapagkat, Panginoon, na nila kayo sa gitna ng kanilang sakripisyo, sa kanilang pinagdadaanan ngayon, O God. Bless them. And even, Lord, yung mga kapatiran namin na nasalanta ng bagyo, pero Lord, nag-load, nagbigay ng time na makinig ng word niyo, makipag-fellowship, even sa other churches. Oh God, bless them, Father. Oh, in the name of Jesus. Salamat po sa pagpapatawad po ninyo, oh God. Salamat sa mga pangako. Salamat sa katapatan nyo. Salamat sa kabutihan nyo sa aming buhay. Tunay nga, Lord, na walang ibang Diyos na mabuti, kundi kayo lamang, oh God. Ang Diyos na tunay na Diyos, kundi kayo lamang po aming Ama. Kaya, Lord, ang aming pasasalamat, paghanga, papuri, Panginoon, ay nararapat lamang, Ama, sa inyo, Panginoon Kristo, at sa inyo po, Holy Spirit. Salamat po. Ito ang aming dalangin.